At ngayon sa ating pong pangunahing balita, ito muna ha. Unti-unti pong humihina ang Super Typhoon Nando habang papalabas nga po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo sa layong 265 kilometers, kanluran po ng Kalayan sa Cagayan. Taglay pa rin nito ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbuksong malakas to hanggang 230 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos ang naturang super typhoon ng pakanluran sa bilis po na 20 kilometers per hour. Inaasahan pong ito lalabas ng PAR mamayang umaga. Pero nakataas pa rin po ang signal number 3 sa Ilocos Norte, northwestern portion ng Apayao at Cagayan at sa western portion po naman ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa Batanes, nalalabing bahagi po ng Babuyan Islands at Apayao, northern at central portions po ng Cagayan. Pati na po sa Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northern portion po ng Benguet, Ilocos Sur at northern portion po ng La Union. Habang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi po ng Cagayan at Mountain Province, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Northern at central portions ng Aurora, Ifugao, nalalabing bahagi po ng Benguet at La Union, Pangasinan, northern portion po ng Zambales at maging Tarlac. At central portions po ng Tarlac, northern at central portions po ng Nueva Ecija. Samantala, suspendido din po ang klase sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa dahil nga sa masamang panahon. Bunsod pa rin ang Super Typhoon Nando. Walang pasok sa lahat ng antas sa halos buong Metro Manila. Kabilang po dyan ang Makati, Mandaluyong, Valenzuela, Maynila, Caloocan, Muntinlupa, Pasay at San Juan. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Marikina, Pateros, Malabon City, Paranaque, Quezon City, Las Piñas, Navotas at maging sa Taguig. Wala na ring pasok sa lahat ng antas sa buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, Batanes, Benguet, Cagayan, La Union, Baguio City, Bulacan, Pampanga, Bataan, Cavite at sa Rizal. Pati na sa ilang lugar sa Pangasinan at Nueva Ecija. Suspendido rin ang pasok all levels sa ilang lugar sa Tarlac at maging sa Zambales, pati na sa ilang bayan sa Laguna. Wala namang pasok mula preschool hanggang senior high school sa Pasig, Santa Rosa sa Laguna at sa Basista at San Quintin sa Pangasinan. Sa oras ng alas 6:42 ng magandang Martes ng umaga, suspindiho muna ang District Engineer ng Baguio City dahil sa manoy pandodoktor at pagsira sa mga ebidensya tungkol sa flood control projects. Ayon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ganito rin daw ho ang ginawa ni Baguio District Engineer Rene Zarate sa mga dokumento ng DPWH na may kaugnayan sa anomalyang flood control at ilang pang infrastructure project ng pamahalaan. Dahil diyan, pinatawan ni DPWH Secretary Vince Dizon si Zarate ng preventive suspension sa loob ng 30 araw. Binigyan din siya ng 3 araw para sagutin ang mga katanungan sa kanya na may kinalaman sa gross neglect of duty at ilang pang reklamo. Ipinag-utos po naman ni Dizon sa lahat ng tanggapan ng DPWH na isumite ang lahat ng dokumento tungkol sa lahat ng proyekto nito sa nakalipas na 3 taon at may babala rin ang kalihim sa mga hindi susunod. Pag sila ay hindi sumunod kung ano yung nangyari kay Rene Zarate, mangyayari sa kanila. At sila'y kakasuhan namin administratively at criminally at sila ay immediately isususpend at pag napatunayan yung kanilang ginawa, sila ay immediately madidismiss. Yan po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala po naman, nakipagpulong din sa ICI sina Senate President Tito Soto at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson kahapon. Isinumite nila Lacson sa ICI ang 13 folders na naglalaman ng mga katiwalian na may kinalaman pa rin sa mga flood control projects. Kinumpirma naman ang kampo ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI niya lang ibibigay ang kanyang computer imbes sa Senado. Ayon sa kampo ni Hernandez, mas kampante siya na magiging patas ang investigasyon ng ICI sa mga anomalya sa flood control. Mahalaga ang laman ng computer ni Hernandez dahil may listahan daw ito ng mga personalidad na may pakana sa mga maanomalyang flood control projects. Isusurrender daw dapat ni Hernandez sa Senado ang kanyang computer pero nagbago ang kanyang isip. Nagbabala si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na babawiin nila ang legislative immunity kay Hernandez sakaling hindi nito ibigay ang computer sa komite. Hindi rin daw nila irerekomenda na isa lang po ito sa Witness Protection Program. Pabor po naman si House Speaker Bogie D na itigil na ang investigasyon ng Kamara sa anomalyang flood control projects dahil nga daw po sa wala naman daw umanong naniniwala
sa karamihan sa mga Pilipino sa ginagawang ito na investigasyon. Ayon po sa Speaker, mas mainam pong ipaubaya na lamang sa Independent Commission for Infrastructure ang naturang investigasyon imbis na tutukan pa ito ng House Infrastructure Committee. Hindi po naman sinagot ni D kung may pagdinig pong gagawin pa ang Infracom. Pero handa naman daw pong sumunod sa kautusan ni Speaker D ang co-chairperson po ng komite na si Congressman Terry Ridon. Makikipag-usap daw ang komite sa House Speaker para nga sa kanilang susunod na mga hakbang. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng Naka-on ba yung mic mo? kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung ano nangyayari dito sa Infracom. Mukhang ang bigote ni Speaker D. Humahaba? Hindi. Ano, umiiksi? Mukhang namuti na rin. Siguro, ilang araw pa lang stress na siya, ha? Stressful talaga maging speaker. Oo. Naging ano na yung kanyang bigote. Oo. Oo, puro uban, ha? Oh, pwede naman bang kulayan yan, parang buhok din. Nakita mo naman din si Secretary Vince Dizon. Bago di ba naging secretary ng DOTR at DPWH. Oo, namuti na ho yung bigote ni Speaker D. Yan po ang tinig ni House Speaker Faustino D. III. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!